Kinontra ni Agriculture Secretary Chu Laurel Jr. ang mga binitiwang akusasyon ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico na inilabas nito sa kanyang social media account. Sa pinakahuling video na inilabas ng dating kongresista, sinabi nito na mayroong nangyayaring pagmamanipula sa presyo ng asukal, bigas, isda at sibuyas na kinasasangkutan umano ng First Family. Pero ayon kay Secretary Chu Laurel, pawang kasinungalingan at imbento lamang ang mga naturang akusasyon ni Ko. Ito ho ay walang katotohanan. Fabricated lie ho to. Napakasinungaling talaga niya. The First Lady has never meddled in any DA matters. Hindi kailanman nakialam ang ating First Lady. Ito ho yung confidential report na sinubmit namin sa Kongreso. Wala ho ang pangalan ni First Lady dito. Buwelta ng kalihim, si Saldi pa ang may mga malalaking request sa Department of Agriculture. Kabilang umano rito ang mabigyan si Ko ng alokasyon sa importation ng nasa 200,000 metric tons ng asukal at 13 million metric tons ng bigas. Because of this series of events, at dalawang beses ko na siyang tinanggihan sa kanyang napakalaking mga requests, naramdaman ko na galit na si Saldico sa akin at gumagawa na siya ng hakbang to destroy my credibility. Inumpisahan na niya akong siraan kay Speaker Martin Romualdez at sa kanyang core group sa Kongreso at that time. In conclusion, pinalalabas ni Saldico na nag-aalala siya sa mga kapakanan ng ating magsasaka at mangingisda at consumers. Subalit napakalinaw ang kanyang kasakiman, ang kanyang interes at agenda ay pang sarili lamang, hindi para sa taong bayan. Paraan din umano ito ni Saldico para mabaliktad ang sitwasyon. Marami talagang nangyari sa mga kalokohan niya, kaya ito nilalahad ko na. She tends to twist the facts eh. Ito yung totoo. Ito yung totoo nangyari. Siya yung gusto. Alam nyo, ang estimate na kikitain sa 200,000 metric tons is 2 billion pesos. Ayon pa sa kalihim, nung walang nauupo sa departamento, may natuklasan siyang umano'y balak na budget insertion ni Ko. I have to get the details on that because it was just a short conversation namin at that time, but hinahanap ko lang sa ba't nawala yung pera, diba? Pero linipat lang yan. I think it was on a budget season kasi ang problema doon, pumasok ako dito November 6, 2023 eh. And yung patapos na yung budget yun eh. So parang hindi rin ako masyadong familiar with government budget systems and everything eh. But I can give you the information once I look for it. Samantala, pinag-aaralan na rin ng legal team ni Secretary Chu Laurel ang pagsasampa ng reklamong cyber libel laban sa dating kongresista. June, sinabi pa nga ni Secretary Chu Laurel na nakahanda siyang humarap sa anumang ipatatawag na pagdinig o investigasyon at nakahanda rin siyang ilabas itong mga dokumento o ebidensya. Batay na rin sa ilalabas na utos ng korte. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat, Benedict Samson.